Proteksyon naman sa mga kabataan laban sa karahasan at masamang impluensya. Yan ang isa sa binigyang halaga ng Pangulo sa SONA. Anya, hindi lang pamahalaan ang may tungkuling pangalagaan ng mga kabataan, kundi pati ang buong komunidad. Si Jinky Paticados sa detalye. Hindi mawawaglit sa ating isipan ang karangalan at kadakilaan ng ating mga guro. Kasabay ng pagbibida ng Pangulo sa gumagandang kalidad ng edukasyon sa bansa ay ang hindi paglimot sa ambag ng mga guro sa paghubog ng magandang kinabukasan ng bawat mag-aaral. Kaya naman ayon sa Pangulo, natatangi lamang na mabigyan sila ng sapat na pagkilala. Pinangako ko noong nakalipas na SONA na walang magre-retirong guro na Teacher 1. Ngayon, mahigit 80,000 guro at schoolhead sa pampublikong paaralan ang na-promote gawa ng ating expanded career progression. Nagkaroon na rin ng mahigit 30,000 karagdagang posisyon para lumakas ang puwersa ng mga guro. Samantala, mas mahigpit na proteksyon sa mga mag-aaral at mas matibay na pagtutulungan naman laban sa karahasan at masasamang impluensya ang naging panawagan ng Pangulo, kasunod ng nakalulungkot na pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City. Sa kanyang ikalimang State of the Nation Address, nakiramay ang Pangulo sa mga pamilya ng 3 mag-aaral na nasawi at pinugayan ang kanilang katapangan. To the parents of Chris Lawrence Fabian, Joyancy Separa, and Ayesa Nicole Dazo, we are all so very proud of the unflinching bravery and heroic virtue that you have instilled in your children. They are an inspiration to us all. Matatandaang iniuugnay ng mga investigador ang insidente sa matagal ng pambubuli, online radicalization at labis na pagkalantad sa mararahas na nilalaman. Dahil dito, binigyang diin ng Pangulo na hindi lamang pamahalaan ang may tungkuling pangalagaan ng mga kabataan, kundi pati ang mga magulang, paaralan, simbahan, industriya at buong komunidad. We must protect them from the harmful influences and forces that exploit their vulnerability. The corrosive influence of fake news, the unfettered exposure to pornography, even to minors, the constant depiction of casual violence, and the toxicity and hate culture pervasive in social media. Inatasan din ng Pangulo ang Department of Education, mga lokal na pamahalaan at Philippine National Police na lalong higpitan ang seguridad sa mga pampublikong paaralan. Pinalalakas din ang mga mekanismo laban sa bullying. Sinasanay ang mga guro at punong guro sa pagresolba ng alitan ng mga estudyante at magtatalaga ang pamahalaan ng unang 10,000 school counselor associates upang magbigay ng mental health at counseling services sa mga paaralan. Magpapatuloy rin ang school-based feeding program na makikinabang ang higit sa 4.5 million kindergarten, grade 1 at mga nutritionally at risk na mag-aral. Sa panawagan para sa mas ligtas na mga paaralan, binigyang diin ng Pangulo na ang pagprotekta sa mga kabataan ay pananagutan ng buong lipunan upang matiyak na ang bawat mag-aaral ay lumalaking ligtas, gabayan at may pag-asang maabot ang kanilang mga pangarap. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Jinky Paticados, 13 sa tanghali ng Congress TV.